Poong mahal ng himig ng kagalakan. Ang bawat isa'y may handog at taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't aawitan. Kanyang kaluwalhati ay hayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ika-27 ng Disyembre, ikatlong araw sa oktaba ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon at kapistahan ng minamahal na alagad si Apostol San Juan, isang manunulat ng mabuting balita. Ipanalangin natin kaisa ng ating mga intensyon ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa lahat ng kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan
sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan, ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob mong ang kanyang ipinaaabot sa aming pandinig, ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatutuhanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at naririnig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya't ulap, nalipos ng kadiliman, kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisay naman puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong, sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw.
Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga lagi nating kasama tuwing alas 7 ng umaga na nakikinig sa ating 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga minamahal, ngayon po ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na alagad. Mahal na alagad ni Jesus, si San Juan Evangelista. Sa bahaging ito ng mabuting balita, ito po'y kwento ng pagkabuhay ni Jesus. Sapagkat ang kwento ng pagkabuhay ni Jesus ay nagpaningning sa pagmamahal at paniniwala ni Apostol San Juan. Sa kwento'y na nagpunta sila sa libingang walang laman. At sa huling bahagi ang sabi ay, nakita niya ito at siya'y naniwala. Sabi ng mga dalubhasa, anong kanyang nakita kung walang laman ang libingan? Kaya sa ibang mga pagninilay ang sabi ay, nakakita siya ng wala at siya'y naniwala. Mga minamahal, mahirap pong maniwala kapag wala kang nakikita. Mahirap na basta paniwalain ang iyong sarili na hindi ka kumbinsido sa iyong pinaniniwalaan. Ano pong naging dahilan, bagamat sa kawalan, ay naniwala si Apostol San Juan? Doon ipinasok ng mga dalubhasa kung paanong siya ang mahal na alagad ni Jesus. Pero kung inyong mapapansin, sa unang bahagi ng mabuting balita,
hindi naman pinangalanan na si Juan Evangelista ang mahal na alagad. Ang sabi doon ay, pumunta si Magdalena kay Simon Pedro at sa mahal na alagad ni Jesus. Sino po ang mahal na alagad ni Jesus? At sabi ng mga dalubhasa, ito'y si Juan Evangelista, pero sa pagpapalalim ng pagninilay, ang bawat isa sa atin ay ang mahal na alagad ni Jesus. Pero nag-iisa ang pamamaraan kung paanong mananatili tayong mahal na alagad ni Jesus. Yun ay kung tutugon tayo sa Kanya ng may pagmamahal. Kahit na minsan wala tayong nakikita. Kailan yung mga pagkakataong parang wala tayong nakikita? Kapag ikay may problema, kapag ikay may pinagdadaanan, kapag ikay may sakit, kapag ikaw ay may duda, kapag ikaw ay may galit. Ang mga bagay na ito ay mga karanasan na tila baga nagpapabulag sa atin sa katotohanan. Pero paano ka mananatiling mahal na alagad kung sa gitna ng mga pagsubok na ito, nananatili kang nagmamahal kay Kristo? At yun po ang diwa ng pagdiriwang sa araw na ito. Sapagkat si Jesus at ang diwa ng Pasko ay dahil sa pagmamahal. Tingnan ninyo, nakapasko na. Marami sa atin, maraming utang. Bakit? Abay di naghanda, ay di nagpilit magpapasko kahit wala, nagpilit magbalot ng regalo kahit hirap na hirap. Bakit? Bakit mo gagawing maghanda? Bakit mo pipiliting magpapasko sa iyong inaanak? Bakit mo pipiliting magbalot ng regalo? Dahil sa pagmamahal. At ang lahat ay kayang tiisin ng isang nagmamahal. Kaya nga po kayong mga mag-asawa, hindi naman laging masaya ang buhay pamilya. Hindi naman laging nakatawa eh. Pero bakit kayo nanatiling magkasama? Dahil sa pagmamahal. Hindi naman laging mababait ang inyong mga anak. Hindi naman laging mababait ang inyong kapitbahay. Hindi naman laging mababait ang inyong matatandang inaalagaan sa bahay. Napakaliligalig nga ng marami. Ay bakit patuloy niyong ginagawa ang pag-aalaga at pagtatrabaho para sa pamilya? Ang tawag ho doon, pagmamahal. Tingnan niyo at napapatawa ang iba sa inyo. Ano? Ay totoo eh. Akala ganin niyo yung madaling mag-alaga ng inyong lolo at lolang maligalig. O ang madali kang laging kasama sa bahay ang iyong bianan na bungangera at pakialamera. Ay bakit mo pinagtitiisan? Ang tawag ho doon, pagmamahal. Sa mga pagkakataong tila baga, ikay nahihirapan. Sa mga pagkakataong tila baga, wala kang kakampi, manatili kang nagmamahal. Sapagkat ang nananatiling nagmamahal, nananatili ding minamahal ni Kristo at nananatiling mahal na alagad ni Kristo. Kapag po ba nagmamahal, hindi umiiyak? Hindi ho. Sapagkat isa sa maraming mukha ng pagmamahal, lumuluha. Di ka? Kapag wala kang pambayad ngayong katapusan sa kuryenteng iyong sa dami ng isinaksak mong Christmas light, hindi mapapauluha ka. Abay, tanyo, sagad ang inyong kuryente ngayong katapusan. Pero bakit ka mananatiling pipilit mangutang? Dahil nagmamahal. Ang inyong mga anak, diga ang iba nga ay 13 taon na sa college, di pa nakakatapos, ay 4 ng kurso ang kinukuha eh. Eh bakit patuloy mong pinag-aaral? Ang tawag ho doon ay pagmamahal. Dahil ang pagmamahal ay napakaraming mukha. Ang pagmamahal minsan ay umiiyak, minsan nagdududa, minsan napapagod, minsan nananawa, pero kailanman ang pagmamahal hindi dapat nawawala ng pag-asa.
sapagkat ang pagmamahal na meron ka ay nauna nang ibinigay sa iyo ni Kristong sumilang noong Pasko. Siyang unang nagmahal sa atin at siyang mananatiling nagmamahal sa atin kung bakit sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, patuloy kang lumalaban, patuloy kang umaasa. Yun ay dahil sa pagmamahal ni Kristo na sumilang sa iyong puso noong Pasko. Hilingin po natin sa ating banal na pagdiriwang na ito, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoong sumilang sa aking puso noong Pasko, halina't ako'y punuin mo ng iyong pagmamahal, upang sa kabila ng lahat ng aking pinagdadaanan, mga problema at mga tiisin sa buhay, ako'y manatiling umaasa, puno ng pag-asang ako ay pagkakalooban mo ng biyayang kinakailangan upang mapaglabanan at mapagtagumpayan ang lahat ng aking pinagdadaanan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng Beren, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan. Bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, magbabalik sa wakas, upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
might, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time behold him come, spring from the Virgin's womb. And in place the Dead Sea, Hail incarnate deity, leads us men with men to dwell. Jesus is born, Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the herald, Prince of Peace. Hail the Son of nations. Light and life joy brings, peace with his wings. Mighty lays his glory by, born the man, no more God, born to raise the sons of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan ay may makikita kayong mga information record book. Ito po ay tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kung kayo po ay mga OFW, mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, kayo po ay doon magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Ito po ay malaking tulong sa ating isinasagawang aplikasyon bilang pandaigdigang dambana. Para po sa mga patuloy na schedule ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, sa December 31 po, ang ating schedule sa pagsalubong ng bagong taon at dakilang kapistahan ni Maria Ina ng Diyos ay sa alas 8 ng gabi. Gayon din po, sa bagong taon, ika-1 ng Enero, ang mga misa ay ang regular na misang pang-Lunes, alas 7 ng umaga, alas 10, alas 12 ng tanghali, alas 2 at alas 5 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Sasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na magdasal at gamitin ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, laging ibahagi ang pag-ibig na galing kay Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mamagsiyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig ng si Kristo isilang. May tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay.